Paano nga ba makapasa sa PNPA Neuropsychiatric Exam? So kung pasado ka na sa PNPA Cadet Admission Test, congratulations. This will be your next exam, the Neuropsychiatric Exam. So ano nga ba yung tinatawag natin na neuro exam o neuro? So yung neuro exam is an exam na magte-test ng inyong mental stability, adaptability, and also your behavior. So kung akala nyo mahirap o mahaba na yung PNPA CAT, I tell you, mas mahaba itong neuro exam. So as far as I remember, nasa 300 to 500 questions itong neuro exam na paulit-ulit. When I say paulit-ulit, hindi pa ulit-ulit na parehas ng tanong. Iibahin yung tanong, pero paulit-ulit talaga. So after ng written exam, meron kayong interview. I-interviewin kayo ng isang psychologist o ng isang psychiatrist about sa mga pinagsasagot nyo doon. So ito ang 5 tips para makapasa kayo sa neuro exam. So number 1 tip is always follow instructions. So kahit na anong prepare mo sa isang exam, kung hindi ka marunong sumunod sa instructions, dun pa lang makikita na ang inyong behavior. So pag sinabi ng proctor nyo or ng inyong examiner na huwag mo nang buksan ng papel, hindi mo nang bubuksan. Tapos pag sinabi doon na shade nyo na maayos. So always follow specific instructions or kahit anong instructions na ibigay sa inyo ng inyong mga examiners. So pangalawang tip is when answering, be true to yourself or be honest. So sinabi ko kanina, paulit-ulit yung mga tanong. So kung hindi ka totoo sa sarili mo at hindi ka honest, mahirapan kang sagutin yun. Kasi, for example, sa number 5 question nakalagay, kung takot ka ba sa ahas? Nalagay mo, takot ka. Tapos sa number 123, tinanong ulit yun, pero different scenario. Makakita ka ng ahas, ganyan. Anong reaction mo? Tapos, ang nilagay mo doon is, hindi ka naman matatakot. So, hindi ka totoo sa sarili mo kasi sabi mo, takot ka eh. So, doon pa lang, makikita nila na talagang hindi ka nagsasabi ng totoo o hindi ka totoo sa sarili mo. So, which relates to my third and tingin ko most important tip is be consistent. Be consistent. Relatable yan sa pagiging honest. Kung honest ka sa sarili mo, sa mga sagot mo, dapat panindigan mo yun, maging consistent ka. Kung ano yung sinagot mo sa previous questions na may katulad na questions din sa mga next pages, yun din sagot mo. Sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit. Pero similar questions, different scenarios. Dapat consistent ka. Huwag mong hahayaan na iba yung masasagot mo doon sa initial na sinagot mo, doon sa previous questions. So, be consistent sa mga sagot. Number 4 tip, learn how to draw. So, matuto kayo mag-drawing. Not necessarily maging magaling kayo, pero matuto kayo mag-drawing. Kasi, pero instance dyan na papadrawingin kayo. For example, sinabi doon, mag-drawing kayo ng tao. Mag-drawing kayo ng tao. Siyempre, pag nag-drawing kayo ng tao, hindi ka mag-drawing ng stick na tao. Diba? Kasi kung ako yung psychologist mo, sabi nga mag-drawing ka tapos hindi mo man lang nilagyan ng effort. So, parang ang behavior mo, parang tinatamad, diba? Pag sinabing tao lang, huwag mo nang lagyan ng kung ano-ano. Baka may hawak pa na notebook, pencil, or the worst, baka may hawak pa na kutsilyo yan. O kaya, sinabi tao, tapos nilagyan mo pa ng kotse, ng building, ng kalsada. So, diba? Sabi ko sa inyo, tip number 1, follow instructions. Pag sinabing tao, mag-drawing ka ng tao. The best way that you can. So, learn how to draw. Kung ano man ang ipa-drawing sa inyo, kung sinabi mag-drawing kayo ng kamay, ganun. Pag sinabing kamay. Hindi nang lagyan ng cellphone. Hindi nang lagyan ng kung ano-ano. Pag sinabi mag-drawing ng kamay, mag-drawing kayo ng kamay. Pag sinabi mag-drawing kayo ng ibon, tulad dito, daming ibon.
Drawing kayo ng ibon. Kahit hindi maganda, basta pag na-practice nyo or tingin yung best na kaya nyo, bigay nyo yung best nyo. So my last and final tip is prepare for an interview. So after ng written exam, sabi ko nga, meron kayong interview. Tatanungin kayo ng psychologist or ng psychiatrist about doon sa mga pinagsasagot nyo. So, sagutin nyo lang full-heartedly. Huwag na kayo mag-sugarcoat, huwag na kayo mambola, huwag kayo magsisinungaling. Tapos, be true to yourself. Mag-a-apply na naman yung mga tip ko kanina dyan. Be true to yourself, be honest, be consistent. So, ang Neuro exam is only the second part of your application sa PNPA. At meron pa kayong tatlong exams na parating, which is the physical agility test or the PAT, the medical exam, and lastly, the panel interview. Sa mga videos na yan, di-discuss din natin yan kung ano ba yung mga yan at saka mga tips kung paano pumasa. Subscribe kayo sa aking channel para maging updated kayo sa mga uploads ko. Maraming salamat.